Kamusta mga brad? Kilalanin natin ang may-ari ng Wish 1075. Paano ito nagsimula at sino ang nasa likod ng boses nito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Wish 1075 sa YouTube ay kasalukuyang number 1 na local FM station sa Pilipinas na as of February 2021, nasa mahigit 10 million subscribers na ang kanilang YouTube channel at nakuha na nito ang Diamond Play button nito mula sa YouTube Creator Awards. Pero alam nyo ba, bago magsimula ang Wish 1075 noong taong 2014, may nauna nang gumamit ng frequency na 107.5. Ang 107.5 na frequency sa radyo ay nagsimulang umere noong August 31, 1987 bilang NU107, The Home of New Rock. Ang NU107 na yata ang pinakasikat na istasyon sa radyo noon, lalo na sa mga mahihilig sa OPM at foreign rock music. Madalas kasi ay mga rock music talagang tugtugan dito mula umaga hanggang gabi. May isang programa rin ang NU na halos inaabangan ng mga tumatangkilik dito. Ito ay ang In The Row. Dito halos fini-feature ang mga demo ng nagsisimulang OPM band noon. Kumbaga ito yung naging stepping stone noon ng makilala at sikat na banda ngayon. Nung nagbukas ng linya para sa publiko ang istasyon, halos umusok ito sa dami ng tumatawag at nagre-request na kanta. Nagpatuloy itong umere hanggang taong 2010. Sa gitna ng kasiyahan sa dinaos na NU Rock Awards noong 2010, inanunsyo na ang nalalapit na pagsasara ng istasyon. Ang pangunahing dahilan ng pagsasara ng NU ay ang pagkalugi at pagbaba ng ratings nito. Maraming nalungkot na musicians at recording industry hanggang sa nag-sign off nga ito noong November 7, 2010. Noong huling araw ng NU, ang istasyon ay dinayo ng mga musician at ilang mga personalidad at napuno ang kalsada ng Ortigas sa Pasig. Ito na ang huling araw na e-ere ang NU107. Magkakasamang nagkakaisang mga banda at mga fans para magpakita ng suporta sa istasyon. Isa-isang nagsalita ang mga DJ at head staff ng istasyon upang magpaalam sa publiko. At ang huling pinatugtog nga nila ay ang huling El Bimbo ng Eraserheads. Kinabukasan November 8, 2010, nag-debut ang 107.5 Win Radio, kapalit ng NU. Paglipas ng 4 na taon, taong 2014, ang Win Radio ay nag-sign off na rin. At dito nga nagsimulang umere ang Wish FM o Wish 107.5. Ino-operate ito ng Breakthrough and Milestone Production International o BMPI sa pangunguna ng chairman at CEO na si Daniel Razon o tinatawag ng iba bilang Kuya Daniel. Ang istasyon nito ay nilipat sa UNTV building sa may Quezon City mula sa dati nitong pwesto sa AIC Gold Tower sa Pasig City na dati ng pwesto panahon pa ng NU. Opisyal itong nilaunch bilang 107.5 Wish FM sa pamamagitan ng Wish Concert na ginanap noong August 10, 2014 sa World Trade Center, Pasay City. Ilang buwan nang nakalipas, pinalitan nila ito noong October 20, 2014 bilang Wish 107.5. Ang pag-pronounce rito ay Wish 1075. Nung opisyal na nilaunch ito, pinakilala rin nila ang kauna-unahang mobile FM radio booth na nasa loob ng bus at tinawag itong Wish FM Bus. Ang Wish FM program na The Road Show ay umiere mula sa Wish FM Bus na bumabiyahe along the Metropolis. Ang program na ito ay fini-feature ang mga local artist na kinakanta ang kanilang mga original compositions, maging ang mga covers maririnig dito. Ang Wish-exclusive performance ay recorded ng high-quality audio at HD 1080p video na uploaded sa kanilang YouTube channel. Sa second year pa lang nito,
Ang kanilang official YouTube channel na Wish 1075 ay naging number 1 YouTube channel FM radio station sa Pilipinas na umakot ng 98 million views. Kauna-unahan itong FM station sa bansa na na-reach ang 1 million subscribers mark. Noong March 28, 2016, ang Wish 1075 ay nilaunch ang kanilang sariling television program na Wish 1075 TV. Umeere ito ng weekdays mula 4:30 PM hanggang 5:30 PM sa UNTV. Since 2016, ang Wish 1075 ang nag-host ng Annual Music Awards na kung saan pinaparangalan ang mga artist na nag-guest at nag-perform sa loob ng Wish FM bus. Ang BMPI na nag-ooperate sa Wish 1075 ay affiliated ng Christian Religious Organization na Members Church of God International o MCGI, na kilala sa Pilipinas bilang ang Dating Daan o ADD, na kung saan ang presiding minister nito noon ay ang namayapa ngayong si Brother Eli Soriano. Marami nagtatanong kung sino nga ba ang papalit dito kay Brother Eli. Well, sa ngayon, bagamat wala pang inilalabas na opisyal na payag ang MCGI tungkol dito, tinitignan ng karamihan na marahil ang posibleng papalit sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang pamangkin na si Daniel Razon, na Vice Presiding Minister ng MCGI bago yumao si Brother Eli. Sino nga ba si Daniel Razon? Pinanganak ito noong October 11, 1967. Mula 1987 hanggang 1988 ay naging FM DJ na ito. Kalaunan, nag-shift ito sa telebisyon bilang newscaster ng PTV4 mula 1993 hanggang 1997. Naging executive producer din ito at direktor ng Public Affairs ng IBC 13. Mula 1997 hanggang 2003, nagtrabaho ito sa TV station na ABS-CBN at naging host at newscaster ng iba't ibang TV shows. Noong taong 2003, lumipat ito sa GMA7 at naging isa sa mga host ng Unang Hirit at news anchor ng Unang Balita. Taong 2005, nung umalis siya rito, actually, nag-i-issue ang pag-alis nito sa Unang Hirit. Noong June 16, 2005, na-report sa Manila Bulletin, si Daniel Razon ay napilitang mag-resign sa GMA Network. Ito ay para ma-maintain ang neutrality ng network sa gitna ng iringan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ang Dating Daan. Nung time na yon, Vice Presiding Minister na si Daniel Razon. Ang GMA Network ay inuulan ng mga text messages mula sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ang Dating Daan na inaakusaan ang bawat isa sa mali nitong ginagawa. At dahil ang GMA Network ay naiipit sa conflict ng bangayan ng dalawang religious organization na to, nag-decide ang management na i-let go na si Daniel Razon. Nung taon ding yun, lumipat siya sa UNTV at sinimulang i-launch dito ang sariling morning program show na Pilipinas Gising Ka Na Ba? Nakalaunan noong July 23, 2007, ang programa ay pinalitan sa Good Morning Kuya. Ang Wish 1075 ay patuloy na namamayagpag sa iba't ibang social media platform. Noong September 7, 2018, ang Wish 1075 ay nagset ng bagong milestone matapos i-launch ang Wish Bus USA na ginanap sa Universal City Walk Hollywood sa Los Angeles, California. Maraming artist katulad ni Perf De Castro ang lubos na nagpapasalamat kay Daniel Razon dahil binigyan daw nito ng malaking musical platform ang mga Filipino artist. Maging sa Wish Bus USA, kamakailan lang nung pumutok at pinag-usapan ang napakabangis na performance ni Easy Mill sa kanta niyang pinamagatang Panalo na umani ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Sino nga ba ang nasa likod ng boses ng Wish 1075? Siyempre, ito ay walang iba kundi si Daniel Razon na President at CEO ng Wish 1075. And more people not only here in the Philippines but all over the globe whispering Wish 107. To God be the glory! Thank you so much!
Si Daniel Razon ay napapanood ko na noon pa sa unang hirit. Isa rin ito sa hinahangaan kong host. Tsaka kaya naman ako napasubaybay sa unang hirit noon dahil inaabangan ko kasi yung Blue's Clues. Nanibago lang talaga ako noon sa unang hirit nung biglang nawala siya sa programa. Hanggang sa binalita nga na related pala ito sa bangayan ng INC at ADD. So doon ko lang din nalaman na pamangkin pala siya ni Eli Soriano. Anyway, isa sa kinabibiliban ko kay Daniel Razon ay yung pagiging composer nito at hilig sa musika. Tingin ko isa rin to sa dahilan kung bakit mayroon ngayong Wish 1075. At isa pa, yung adhikain niya na may angat ang musikang Pilipino. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.